Hi guys! Welcome sa episode 2 ng Tony and Soren's Book Club. Yay! Yay! Woo! Ako nga pala si Soren. Ako naman si Tony. At ang libro for the month of February ay Project Hail Mary ni Andy Weir. Andrew Weir, my friend. Joke. Originally published in 2021. Tapos set to be adapted sa March 19 sa Pilipinas 18. i-release. 18 ba? 18, yeah. Na movie. Choice nga pala to ni Soren. So, Yeah. bale, every month, nag-alternate kami ng turn para sa Book of the Month. So, nung January ako, and then Feb siya, and then next month, which is, spoiler, Wuthering Heights, Yeah. ako naman yung pumili. So, okay, let's talk about the book. What do you want to talk about? Isang naalala ko dito. Narinig ko lang kahapon sa Twitter. Wow. Parang nabasa na pala to ni Ryan Gosling agad kahit hindi pa siya napapublish. So I guess, feeling parang made for a movie talaga siya. Feeling ko may kontrata siya of some sort. Na itong ganitong pang 5 libro mo, I guess pangatlong libro mo, gagawin nating movie. Tapos medyo kapangalan niya pa si Ryland Grace. Medyo pala, Medyo na bring up din last time yung topic na Ryland. spoiler. Hindi, spoiler. Kasi paano natin ito i-discuss nang wala masyado spoiler? I guess, No, we can do that. It's a book club. I guess na may spoiler. Baka naman iba yung libro sa movie. Pero yun. Ayun, si Andy Weir. Ito na yung pangatlong sci-fi na libro niya. Yung una yung The Martian, very famous. This is his second one though. Pangatlo yung niya. Pangatlong yung sci-fi book. Artemis. Pangalawa yung Artemis, 2017 Talaga? ata. Oo. 2017. Okay. Medyo, lackluster daw yung reception sa Artemis. Kasi, nabasa ko rin sa Wikipedia kanina. Parang yun dapat yung originally i-adapt nung nag-adapt ngayon sila Goddard, Goddard and Miller, something like that. Sila mag-adapt ng next movie. Pero yung original plan nila is dapat yung Artemis yung gagawin nila movie. Pero kasi hindi maganda yung reception. I mean, okay lang, mixed yung reception. So sabi nila, I guess, yung next book mo na lang yung adapt natin. Which is itong Project Hail Mary. I see. Una ko nabasa tong libro na to noong 2021 din, yung year ng publication. Kasi pandemic, tapos naalala ko, bumili lang ako ng isang bunch ng libro. By that time, familiar din ako kay Andy Weir. Kasi sikat naman talaga siya na nun. Tapos nakita ko, parang may bagong libro. Tapos may bago pala libro si Andy Weir. So binili ko na. Sa stock ng books na yun, kasama yung Stormlight Archive. I think, oo. 21. Actually guys, yung first selections dapat namin, yung favorite books namin. Which is why I chose Pride and Prejudice. Tapos yung sa February, sinuggest ko sana yung Stormlight Archive. Masyado kasing mahaba yan eh. And kasi yun yung favorite niya talaga na series. But then, kaka-reread niya lang last year. Like, buong taon last year, nire-reread niya yung buong series. Kasi in preparation sa book 5 na hindi ko pa rin tapos basahin hanggang ngayon. So, sabi ni Soren, ito na lang daw since... Ito yung recent kong favorite na sci-fi book. Okay. Na medyo near future. And after this, dapat wala na kami rereads. Pero nag-exception agad next month sa Wuthering Heights. Masyado kasi maraming magandang Wuthering libro. Heights. Masyado maraming ma-skip masyado ng libro pag walang reread. I mean, pwede namang no rereads, pero... As much as possible. Sabi ko naman na lang, pag hindi na namin nabasa in like a year, counted na yun as not a reread. Charat. So, anyway, sige, about the book. Anong masasabi sa book? Ikaw, anong masasabi mo sa book? Ikaw yung first time magbasa. Yung impression ko sa kanya, it's like a one-off na One-off? story. So parang, kung halimbawa, gusto mo ng palette cleanser, or like, just a really quick read, I would suggest this. Agree naman ako. Parang ganun Yeah. din siguro yung take ko. Kasi hindi siya nag-a-ask ng like a lot of your time. Parang hindi siya kailangan ng, hindi mo kailangan i-prepare yung isip mo para basahin siya. Pwede siya, halimbawa, nagbabasa ka ng mahabang series and then gusto mo ng break from it. Pwede mo itong basahin, ganyan. Yun din yung gusto ko sa kanya kasi kung interesado ka sa tinatawag na hard sci-fi pero hindi ganun ka-hard basahin. Actually, pwede rin itong Madali siyang right? basahin na. I think kung halimbawa may gusto kang kumbinsihin na mag-start magbasa, like, ladies and other people, your guy friends or like your significant others na mahilig sa, I don't know,
facts and science, maybe they will be interested na magbasa because of this. Ako sa kasi obviously may slant ako towards science fiction tsaka fantasy books. Typical. Ay, wow. Pero ito, Binox yung sarili. sa medyo onti pa lang naman yung nababasa ko na matatawag na hard science fiction. Ito yung pinaka gusto ko sa nabasa ko so far. Yung ibang hard science fiction na nabasa ko is sa Seven Eves. Na parang ganito rin kind of istorya, parang destruction ng Earth. Tapos kailangan nila mag-survive na humanity. Tapos yung isa, Snow Crash, about computer hacking stuff. Yung dalawang yun, parang si Neil Stephenson yung author, very famous. Familiar ka ba sa kanya? Kalala mo ba siya? Nakikita ko siya sa bookstore but I haven't read any of his Yung, books. nabili ko pala sa National recently. Yung fall book niya. Yeah. Yung pero yung pinakasikat niya libro na luma, yung Cryptonomicon, siya yung author nun. Pero anyway, hindi ko mo siya, medyo may pagka-weird yung science fiction niya. Una sa lahat, parang mas adult-oriented siya. Science fiction is weird as a genre. In a good way, Which reminds me na, pati isa pang nabasa ko na, ganyan din yung, Ringworld, Larry Niven. Sobrang misogynistic na ewan. Oh. Iba yung Ringworm, iba yun. Pero yun, basically yung point is, madaling basahin to na hindi ako nagwi-wins dito sa Project Hail Mary. Fun siya basahin overall. It's fun. It's like a solid 3 Solid out of 5. 3 out of 5? I guess. Yeah. Siguro, nakita ko yung tweet ko recently na, nag-tweet pala ako nung natapos ko siyang basahin ng 2021 pandemic, walang magawa. Tapos sinabi ko, hindi ko masyadong gusto yung prose. Kala mo naman, critic, wow. Pero, siya parang, ang thrilling niya basahin, parang gusto ko siyang basahin tuloy-tuloy dati. Kasi yung story niya, engaging naman. Lalo na sa, I don't know, latter one-third na storya. Kapag nagsisimula na nilang, spoiler alert, masolve yung problema. As to the pros, I mean, I don't think yun yung goal niya, right? Feeling ko, yun nga, parang more on sa, I don't think it's like gunning for awards, right? Parang feeling ko, naman siya. Popular, It's more on sa entertainment yung goal niya. Hindi ko sure kung nanalo siya ng awards. I mean, sa Wikipedia marami siyang ibang awards na napalanunan, pero hindi yung mga big awards like Hugo Awards or something. Ayun. Parang feeling ko nga, siya, kinda contractual movie. Book. Na pag may nagawa siyang pangatlong book, gagawin natin It's movie. kind of, made for the screen. I was actually gonna bring that up na I think yung best medium for this book ay actually a film. Feeling ko mas okay siya na nakikita. Not that it's a bad experience as a read, pero actually a lot of people nagsuggest na mag-audiobook kasi nga siguro okay siya na ma-experience in that way. May sense ba yun na visual? Kasi first person yung POV ng book, no? So parang, dinidescribe niya lahat ng ginagawa niya. Pero may access din naman tayo sa isip niya, diba? Marami namang first person na, ginawang movie. Like, let's say, The Hunger Games. Pero parang That safe was to say first ba person. na, safe to say ba na pag first person, parang visual yung movie? Or ito Like, lang sa kasi- example na to? Yung ibig kong sabihin kasi, yung mga nangyayari na masyadong maraming nangyayari around him na dinidescribe niya, right? Ganun din naman Mas dito, okay diba? siya. Kaya nga, mas okay siya na nakikita rin natin. So, yun. I think it would like shine better as a film, in my opinion. Tinry ko rin yung audiobook, by the way. Like, kasi nga marami nagsuggest. Hindi ako masyado, Hindi talaga ako audiobook person. I'm so sorry, guys. Masyado siyang mabagal for me. Also, mas gusto ko yung boses ko as narrator. As Ryland Grace. Charot. Ano bang, ang naalala ko lang ngayon bigla, si Andy Weir pala, hindi siya talaga space guy. In fact, yun nga, para isang weird na fact sa kanya, siya. Parang takot siya sa aeroplano. Software engineer siya. Software engineer siya, yun nga. Dati siyang coder. Tapos parang hobby lang niya kinda yung astronomy. I see. Yung first book niya, The Martian, parang interesting yan kasi para siyang group project, kumbaga. Libre siya pinapublish dati online. Tapos kung may gustong i-correct yung mga reader sa science, ganun, kino-correct niya live. So parang ganun. So yun yung entry niya into sci-fi. So ito, I guess hindi naman ganun na. May sarili niya na research. Nakipag-coordinate siya sa mga NASA people. JPL as usual. So ano ba? Ang major parang spoiler, major plot point dito na
naalala ko dati noong una ko nakikita yung mga discussion kapag in-adapt sa movie is paano na i-reveal yung isa sa dalawa na parang major plot points na libro. Nasa tingin ko naman hindi talaga siya plot twist kasi maaga siya nangyari para mga chapter 7 pa lang. Which is yung nangyari is may na-meet siyang another alien species na nagpunta dun sa ano. I guess wait lang, hindi pa pala natin nabanggit yung general plot nung ano. Yung general plot ng book, oo nga pala. So, ang general plot ng book ay set siya maybe same time as us, medyo realistic time period, baka 2020s, 2010s. Hindi, mga 2020s. Wala pa masyado AI no? Pero yun. Yun, set siya sa contemporary. Tapos, No pandemic. Kinda, oo. Yeah. Tapos na-discover nila na may something na nangyayari sa sun natin na nagdi-decrease yung liwanag niya. So kapag nagtuloy-tuloy yung decrease ng liwanag na yun, Na sobrang bilis, by the way. na sobrang bilis. Siyempre magkakaroon ng climate change, masisira yung Earth, etc. I mean, more than usual. Tapos na-discover nila na may some sort of alien bacteria na or algae na nasa Venus. Tapos kinakain niya yung energy ng araw, yung light energy ng araw. So yun, humihina yung araw. Ang tawag dun sa creature na yun, astrophage kasi it eats stars, no? Astrophage. So yun, yung driving point ng book is kailangan nilang ma-discover kung paano kontrahin yung astrophage. Kasi yun, at some point, na-discover nila na may isang certain star na pangalan ay Tau Ceti na somehow hindi siya madilim pero yung mga lahat ng kapitbahay niya star, including yung sun, kita yung evidence ng pag-dim ng light. So yun. Ibig sabihin, napuntahan silang lahat ng astrophage. Somehow. But then, somehow this star, yung Tau Ceti, napuntahan siya ng astrophage, but hindi nag-dim yung sun na yun. So suspicious siya. So doon siya pinadala. Doon mag-i-start yung novel. Magde-decelerate na yung spaceship niya towards Tau Ceti. By the way, medyo magical substance yung ano. Yung tawag dito, astrophage. Parang kaya niyang i-absorb yung lahat ng light particles. So black lang yung itsura niya. Tapos ginagamit niya yung light as propellant. So somehow kumakain siya ng carbon dioxide sa Venus. Tapos pag kailangan niya gumalaw, gamit niya yung thermal energy para ma-push niya yung sarili niya. So dun sa book, they're like going back and forth sa between Venus sun, and the sun. Yeah. Gamit niya yung Petrova line na connecting the sun and tsaka Venus. So yun, na-discover nila na fortunately, yung bacteria or algae na kumakain sa energy ng araw, pwede rin pala siyang gamiting fuel, no? Pang-push ng spaceship near sa speed ng light. Tama ba? Yun yung una nilang nakita, right? The line first. And then na-realize nila, the sun is kinda getting colder. Parang lumalakas yung brightness ng Petrova line sa spectrum tapos medyo humihina yung araw. Ayan. Tapos na-realize nila may something wrong na nangyayari. And then they realized, is that thing alive? Yeah. Common ba tong genre? Kasi nung nagising yung si Ryland Grace, yung bida, may amnesia siya, no? Common naman siyang genre, no? Anong tawag sa ganun genre? Amnesia movies. Amnesia. Hindi niya alam kung bakit siya nandun. Nagulat na lang siya, nasa spaceship siya. So it makes sense no na may exposition kasi hindi rin alam ng protagonist yung nangyayari. That's a good Ayan. literary So basically, strategy. ginamit nilang fuel yung astrophage papuntang Tau Ceti. Kaya nilang mag-travel near sa speed ng light. But then, they were only able to create enough astrophage as fuel that will last yung papunta lang doon. One-way trip lang siya. Basically, na-realize ni Ryan Gosling na RG. parang suicide mission siya. Yeah. RG. Ryan Gosling, Ryland Grace. Ryland Gosling. Isa sa mga producer ng movie. So, I guess para sa kanya talaga ginawa. Okay. Siya talaga yung Anyway. Tapos yun, yung kanina ko sinasabi na parang pinag-uusapan ng mga fans dati ko paano i-reveal is pagdating niya sa Tau Ceti, discover niya na may isa pang alien na nandun. Literally, isa lang siya, na spoiler. Si Rocky yung pangalan niya. Tapos yun, over time, nag-interact sila, natuto sila mag-usap. Nalaman niya na siya rin, ganun din yung problema ng species niya. No? May kumakain sa energy ng araw nila, Eridani. So yun, para siyang kinda body comedy, parang ganun, na genre ng libro. Siya, finifigure out nila together kung paano i-solve yung astrophage problem. Magaling na engineer si Rocky, pero hindi siya magaling na scientist somehow. So they Medyo hindi ko gets complement each other, I guess. Si Ryland Grace yung science part.
Si Rocky yung kapag Let's may work kailangan together, STEM, let's go. Oh my God, 600 years sila nabubuhay, no? Oh my God. Don't scientists and engineers usually hate each other? parang may ganun na. Anyway, so si Rocky, I like him. He's cute. He talks in notes. May rin siya, no? May pagka-sassy rin As siya. in musical notes. Ay, oo nga pala. So, parang alam niyo yung Animal Crossing. Parang Animal Crossing. But then, I haven't seen the trailer, pero Soren said na si Rocky daw sa trailer ay subs. Right? Tama ba? Hindi, may siya. Text to speech. Oh, parang may Speech boses to- siya doon. speech to Computer text. voice. Parang That's so sad. text to speech siguro. Somehow. I was looking for, yung pa naman yung niisip ko, at gusto ko sana i-bring up today, na gusto kong, excited ako na makita kung paano nila i-portray yun, na yung notes niya, like, I just wanna hear him speak, hear him sing, I guess. Pero kasi madali siya sa box pero paano ito translate sa movie? Kasi nakakasira ba ng immersion kapag may subtitles? Pero kasi sa context ng movie. Only for Americans. We can read. Pero- Sorry, Americans. Pero kasi sa context naman ng movie, parang marami silang tools, no? So parang pwedeng explain away na, hindi, I don't know. Baka pwedeng kunwari subs niya, binabasa niya sa iPad niya or something like that. Pero hindi rin. So I guess para least intrusive as possible. Diba Ginawa kasi na ng text-to-speech. Diba nung una, parang onti pa lang naman yung naiintindihan nila sa isa't isa. So at least, feeling ko like kahit one word lang yung naiintindihan niya, kahit one word lang yung subs, ganun yung parang, yes, diba? Kasi ganun sila magsalita. Yes, ganun. Pag sobrang agree, ganun. Yeah. Eh sabi mo parang Bicolano sila magsalita. Natuwa pala ka doon kasi yung superlative nila, like while talking to each other, inuulit-ulit yung word, like, yes. Happy, happy. Bad, ganun. So, para siya, sa Bicol kasi parang ganun. Pag like maganda, magayan, and it's like, pag sobrang ganda, magayon, parang ganun. So, it kind of reminded me of, Bicol. It's kind of endearing that way. Ang natatawa kay Rocky, may pagkasasi rin siya. Yeah. May isang eksena din yung kakarating pa lang niya sa loob ng spaceship ni Ryland Grace. Yung parang by the way, sige, spoiler na talaga, lumipat siya sa spaceship ni Ryland Grace kasi, yun nga, mas marami siyang scientific tools kaysa kay Rocky. Pero somehow, mas advanced yung materials technology na race nila, Rocky. So yun, anyway, yung first time silang pumunta sa spaceship ni Ryland Grace, parang kasi kailangan i-detach yung tunnel, diba? Para makaikot yung spaceship. Tapos inutusan siya ni Rocky na pakitanggal yung tunnel. Tapos sabi ni Ryland Grace, bakit ako? Ikaw na lang gumawa. So, tapos sabi ni Rocky, paano ko gagawin? Nasa loob ako ng bola. Di ba? How I detach? I'm inside ball. Parang so, may pagkasasi sila, natatawa ako. Yung naalala ko funny ay yung tinatanong lagi ni Ryland Grace na 2 hours? Human hours? Ganun. Tapos sabi ni Rocky parang, Earth years? Yes. Human Earth human years. hours, human years. You are bad at math. So it's always in human, in Earth terms, ganun. So, nakakatawa lang yun. He's Magaling kind of funny. sobrang galing sa math ni Rocky. Isang, speaking of math, isang napansin ko dito, Speaking of math, na hindi ko alam kung medyo conflicted ako. I guess may sense kasi exposition, pero parang na-weirdohan ako na yung mga scientist, alam nila yung mga fields nila. Magagaling sila scientist, mga physicist, pero somehow kailangan nilang explain sa set isa yung mga facts. Hindi nila gets. Para for example, yung isa, si Loken, may character na pinag-usapan nila yung radiation about radiation sa outer space, kung paano masusurvive at anong kinds ng radiation. Ang weird sa akin na nagpapa-explain siya kay Ryland Grace. Kasi, obviously, maalam siya sa particle physics. So, syempre, alam niya dapat yung radiation, di ba? Yeah. Although, parang nasisense ko. That's for us. Parang nasisense ko kasi, For the audience. tinake ko na lang siya, interpretation ko, as parang nag-flirt lang siya kay Ryland Grace. Kasi di ba, parang siyang pag binasa mo yung chapter na yun, parang they were silent. Parang nahiya sila bigla. Kasi, initially, magkaaway sila, di ba? Kasi disagree siya sa theory about aliens ni Ryland Grace. So, I guess parang enemies to lovers. And I expect... Wow! May Soren fanfic po tayo. Kasi, 2021 ko pa nabasa yun. So, nalimutan ko na kung may romantic partner ba siya dun. Pero I guess, ayun, wala nga. Pinoint Pero, out nga yun sa kanya, di ba? Na, akala ko, award daw siya. akala ko nagkatuloy na sila nilokan kasi parang nag-flirt lang. So, iniisip ko,
Okay, baka kaya niya ina-explain ulit yung science ng radiation kasi gusto lang niya kausapin si Ryland Grace. Oh, I mean, Ayun, I'd yung mga have ganun. to read that part kasi hindi ko yun hindi ko yun Slow na-catch. But, yun, yung interpretation ko ron ay para sa audience yun, it's just part of more exposition. Oo, pero wala. In-universe parang, ba't kailangan mo pa itanong? Alam mo na dapat yan. Yan. Pero gets ka naman na para siya sa audience. Malapit siya doon sa chapter na ina-explain ni Rocky na hindi niya gets kung paano namatay yung mga kasama niya. Tapos in-explain ni Ryland na most likely radiation yung nakamatay. Then it's probably for exposition talaga. Yun nga, exposition siya. Pero for me, medyo nag-take out siya kasi mga galing na scientist pero nagtatanong kung paano mo ginawa yung stuff. May ship talaga, guys, si Si Loken. si Ryland tsaka si Loken. Ryland Grace. Okay. Ryland Grace, Ryan Gosling, di ako makaget over doon na pareho sila initials. Oo nga. Tapos Ryland pa. Parang Yeah. Ryan. Ikaw, may ginawa kang listahan, di ba? Ng mga hindi mo I gusto. forgot. Nalimutan mo na kagad. Hindi, yung mga di ko gusto, they're not really, they're not, kasi nga Hindi sabi naman deal ko, breaker. this is like hindi naman siya yung tipong kailangan mong pag-isipan like months from now na parang, what does this mean? Ganyan. It's like, it's a refreshing kind of read, kung gusto mo na easy read. So, ano ba? Yung siguro, una-una, it sounds a bit kind of like The Martian. Di ba tinatanong kita Ano sabihin nun? Sige. na parang medyo pareho sila. Pareho yung, yung protagonists. I Medyo guess. pareho sila ng pinagdaanan. Kailangan nilang makauwi. Ganyan. Pero yun lang. They're like people stuck in space. Mas matapang si Si Ryland. Si Martian. Hindi, The or- Martian. I mean, yeah. He wanted to be there. Spoiler alert, si Ryland Grace Yun- dito. yun yung second ayun ano. nga, actually, yun yung gusto kong sabihin na that made me change my mind doon. Kasi, malapit na matapos yung book, saka ni Ryland nalaman na he didn't actually want to be there. Parang Pinilit siya. Basically, dinrug siya pa. Kaya siya may amnesia kasi may binigay sa kanyang drug para malimutan na ayaw niyang pumunta doon in the first place. Kasi sobrang desperado ni Earth kasi parang limited lang yung possible candidates. Tapos kailangan mo pa syempre extremely qualified na. So, very limited yung pool. Tapos may nangyaring event sa gitna na may nawalang crew. So, napilitan na palitan ni Ryland yung Yun din, yung iniisip ko rin kasi nung una, bakit siya yun nandito? He doesn't seem super qualified to be here. I mean, magaling siya, pero hindi siya yung iniisip kong, 'di ba? Syempre dapat piliin nila yung super qualified, right? Pero he seemed to like boy next door to be super qualified. Pero ayun, may reason for that which I like na spoiler din. Wag natin i-spoil lahat. Mahirap pa ang ba? discuss ng libro na totally walang spoil. May movie kasi normally hindi naman siya spoil. Isa pang medyo hindi naman ayaw, pero yun, yung mga problems niya, parang sobrang bilis niya ma-solve for me. Di ba parang matagal naman siyang nasa outer space? Feeling ko mabilis lang siya sa frame ng libro. Siguro. Pero parang but months or weeks siya inaabot para ma-solve yung mga problema. Tingin ko. Hindi ba? Lalo na yung una, parang ang bilis niya, Magaling naman siya kasi talaga. Just understandable. Parang for me, yung last lang na problem with Rocky, yun lang yung parang kinabahan ako na masosolve niya ba to? Kasi yung ibang problems nila, parang hindi mo pa nadadigest na may problema sila. Na-solve na nila. Parang ganun. But So gusto mo hindi maglinger naman- sila dun sa problema? May masuffer silang consequence? Mahirapan naman kayo. Parang di sila nahihirapan. Kasi, maganda naman kasi yung design nung Hail Mary na ship. So, parang may naman ata. Hindi ba? Kompleto siya na stock ng, almost kompleto siya na stock ng gamit, ng solutions sa mga manual. So, ang point ko lang is, I think may sense naman. But then, nagawa naman yun sa last part, di ba? Nagkaroon talaga ng problema na mahirap isolve. Mahirap isolve, right? So, ayun. But again, di naman yung deal breaker. Parang, siguro, actually, mas na-set up niya pa yung last na problem na
oh, sobrang bigat ng problem na to. Kasi compared to the other earlier problems, mabigat siya. So, yun yung parang, oh, this could have been better, I think. Pero hindi naman nga siya deal breaker. Naalala ko lang ngayon yung may mga certain hints na may pagkaduwag nga si Ryland Grace. I actually like that. Parang that made him more likable for me. May part na doon, nung first time na nawala ng gravity, sinabi niya na, ayoko nga sa mga roller coaster kasi kinakabahan ako. Mga tipong ganun. Na hindi talaga siya matapang sa fighter jet. May mga hint na may mga microscopic hint na Tapos yung wala siyang jowa, ganyan. Tapos yung meron ding isa yung naamoy nila yung naamoy niya yung ammonia kahit through the xenonite. Parang may xenonite. Xenonite yung magic material ng aliens. Parang sobrang tigas ni Rocky. Yeah. So parang naamoy pa rin niya yung ammonia yung atmosphere kasi ni Rocky gawa sa ammonia. So sabi niya, parang naamoy ko pa rin yung ammonia kahit na nakasil siya sa xenonite. Kasi nag-leak na onti yung medyo major na spoiler. Hindi nila maintindihan. Not really. Sana hindi nila maintindihan. Basahin nila. Or, panoorin nyo muna yung movie and then read the book. Parang medyo movie-centric yung discussion natin, pero kasi looming naman talaga siya. Yeah. I wonder kung gaano siyang ka-faithful. Parang basta mga napapanood ko, maraming babaguhin, pero with respect to movie adaptation lang. Well, yung gusto kong makita, hindi na nila i-adapt. Or baka sa trailer lang yan. Ano gusto mo makita? Yung musical notes language ni Rocky. Gusto ko talaga sana yung makita. Gusto ko ma-experience. Baka papakita naman. Baka sa trailer lang yun. Baka sa trailer lang. Kasi, malay natin. Yung isang change na nakita ko parang parang ang laki ng spaceship nila sa movie. Sobra. Dito kasi parang medyo cramped ba? Parang medyo cramped, maliit lang Parang isang kwartong apartment lang yung lugar nila. Kailangan nila efficient yung ship. Kasi limited lang fuel nila. 2 million kilograms? Kilograms ng fuel. Ng astrophage lang yung nagawa nila. And then, kaya nga, 3 lang dapat yung crew ng Hail Mary. Doon kasi parang pala, pakalat-kalat yung discussion natin ng sa book, no? Pero yan, kasi 4 years yung bakasyon, pero sabi nila, para mabigyan na reason na matutulog si Ryland Grace. Parang, according daw sa research nila sa book, parang di daw pwede mag-stay together humans for 3 years or more sa iisang lugar kasi mababaliw sila sa isa't isa. Kaya ang gagawin nila, may precedent daw yun sa psychology. I guess sa totoong buhay naman siguro, totoo yun. Okay. Pero bakit yung mga submariners nga sa US Pero sige, anyway. Ayun, so, kaya parang di sila mabaliw sa spaceship, pinatulog sila comatose for 3 years. Pero somehow, pagkagising ni Ryland Grace, yung dalawa namatay. Yun yung isa rin medyo butas sa akin. Sana na-explain kung bakit namatay yung dalawa. Wala man lang ba medical logs dun sa yung robot kung paano namatay yung dalawa niyang kasama? I guess, wala, diba? I guess there could have been, pero hindi niya naisip itanong. Ang na-bring up lang niya is baka daw nagkaroon ng medical condition na hindi kaya i-solve na. Baka inatake sila sa puso. Pwede. 1.5 Gs yung travel nila. The thing is, parang yung yung mga hinire nila na volunteers para maging crew ng Hail Mary, meron silang gene daw, supposedly, that prevents them from being dead. Coma dead. Ano ba yun? Dying from a coma. From dying from a medically induced coma. So, supposedly, dapat silang 3 nag-survive dun sa coma na yun. But then si Ryland lang yung nag-survive. Somehow. I wonder kung totoo yan. May doctor ba sa audience? Well, no, I don't think realistic so. Realistic ba na 4 years on end, ilalagay ka sa comatose? I don't think pangalawa, so. Yung brain wouldn't be able to handle that. Bakit? Marami sa toong buhay, may mga 20 years ng comatose, diba? Nagigising ba sila? I don't know. 20 Pero years? Totoo ba yun? Meron akong nabasa. I mean, hindi ko sure kung 20, baka 10 years lang. Pero, di ba? Totoo bang pwede ka mag-induce ng comatose ng ganong katagal? At saka pag gising mo, sorry, nakakamatay ba talaga siya? Assuming na perfect yung robot. Dapat ginugol natin yun para, para umuha tayo matalino. according to Wikipedia. Malay mo, may doctor sa audience, masagot yun. I'm actually the one. Mag-comment kayo, guys. Yes. Comment down below. Ayan. Kasi yun yung reason nila. Pero I guess, lang yun. Plot reasons. Kasi, alangan naman magsulat si Andy Weir ng 3 years worth of story, diba? So, patulogin na lang yung 3 tao. I really like na
naging teacher siya at the end. Teacher nga pala siya Teacher before. pa rin. Oo, yun yung ano niya pala. Well, dati nasa academia raw siya. And then, he wrote a paper na maraming kontra. So, parang, ayoko na dito. Tapos, naging high school teacher siya. Yun. Tapos, ayun, tuwang-tuwa siya sa mga bata. Kaya rin siya, partly, kaya siya nag-volunteer para mag-study ng astrophage. Study lang naman, hindi pumunta sa space. Kasi inisip niya yung kinabukasan ng mga bata, Yun ng daw. mga estudyante niya. Daw. Ayun. Pero parang dineconstruct ni ano yun, di ba? Ni Strat, na gusto lang niya win-worship siya ng mga bata. Duwag talaga siya. Nag-retreat siya into something safe para sa kanya. And, which is in this case yung adoration ng mga bata. So parang di niya talaga ginagawa out of his own goodwill. Pero more of para sa... I mean, di ko alam kung gaano katama si... Parang feeling ko naman gusto talaga... Na-reveal naman sa utak niya, di ba? Na parang gusto niya talaga yung ginagawa. Parang he still... Yun, kasi like in the end, when it didn't really matter anymore, nag-teach pa rin siya with the little with the, anong tawag kay Rocky? I'm so sorry. I forgot. Iridian. With the little Iridians. So, in my opinion, gusto niya talaga maging teacher. And anyway, feeling ko yung venom naman na galing kay Strat at that point, dahil ayaw kasi mag-volunteer ni Ryland na magpakamatay basically. As in talagang hinila-hila siya. So, sinabi niya na lang yun na, kasi ganito ka. Although, medyo, siguro partly totoo na, natakot nga siya. Inamin din naman ni Ryland na, I'm probably a coward, ganun. That kind of made me like him more talaga. Kasi, I don't really like yung mga goody-goody na protagonist. So, I like na he's ako hindi ko alam at least nuanced. Realistic kaya yun? Na kahit gaano kang kaduwag, hindi ka magvo-volunteer para sa ganong mission. Kasi, kung mag-stay ka, kung ikaw yung best bet, bakit ka mag-i-stay? Kung alam mo na nakasalala yung buong mundo. O hindi lang ba ako makarelate? Baka, matapang pala. Pero alam mo yun, parang, for me, sobrang taas na stake na believable ba na kukontra pa siya sumama. It depends kung like, what are you leaving behind here? Siya, wala naman siyang iwan eh. Well, sinabi niya yung mga bata raw, ayaw niya iwan. Totoo ba yun? Kaya nga sinabi ni Strat na, ayaw mo naman talaga sa kanya. Gusto mo lang wina-worship ka ba? Yung mga bata. Like, ako personally, I wouldn't leave my cats. I'm sorry. I'm sorry, Earth. No, paano pag nakasalalay sa'yo? It's okay. They will live like 10 years max. So, it's okay. Yung kanina na-bring up yung nagsulat siya ng paper na hindi gusto. As myself. As an academic myself. May sinusulat na paper right now. As a published author myself. Joke lang. Pero kasi sa academia, I wonder kung realistic yung gano'n na magsusulat ka lang ng article na hater behavior basically. Kasi gano'n yung sinulat niyang paper, di ba? Kinall out niya na stupid yung ibang scientist kasi ina-assume nila na kailangan ng water to create life. May nabasa ka na ba na ganong Ayun nga na paper. I mean, sa... ang alam kong I don't wanna say this out loud. Ang alam kong... Sa Lowbox namin, Ang Lowbox merong mga author na may kino-call out. Mga author. So, that's like one of the things that made law school fun, reading the books. Feeling ko sa mga physics background, feeling ko mas uso yan, lalo na noong unang panahon, yung mga sikat na scientists. Yung mga modern na scientists, feeling ko di sila nagko-call out. Mabait na sila ngayon. Not necessarily dahil mabait, pero more of kasi collaborative. Masyadong marami na gumagawa. Hindi na siya parang lone wolf na magpapublish ka. Right. Besides kung ganun ka vitriolic yung papel, papasabayan sa peer review, mapapublish ba siya? Baka hindi. Ba't ipapublish ng editor, diba? Baka mas realistic kung ginawa niyang blog post or something, tapos doon niya pinpublish. Pero ako sa academia, plot holes, guys. Lilusot ba yan? Hindi ko alam. Dapat tinanong ni, dapat sumama ka dun sa live ni Andy Weir. Sabi mo, di realistic na, ganyan na lang pong blog post. Noong time na yun, wala pang Gen AI, no? Pero specific na lang binanggit na, bakit hindi lagyan ng AI yung robot doctor? Kasi masyado daw unpredictable na sa... Saan to? Sa live? Hindi, dyan sa, what do you mean live? Sa libro. Talaga? Kasi parang tinanong si Dr. Lamay. Hindi raw kaya. May mga specific na instances na hindi kayang i-handle. Basically, kailangan highly predictable yung doctor. Hindi mo alam kung ano yung hallucinate niya. Interesting point. Although na pinublish to, parang I think hindi pa fully develop yung at least yung ChatGPT.
Busy pa tayo nun sa pandemic. Pandemic year. Ano kung taon niya to sinulat? Di ko nakita. By the way, ano pala to, no? After nung Artemis, may sinulat siyang nobela, pangalan parang Zhek or something, Z-H-E-K. Tapos ang story nun, may involved din na creature na kaya mag-absorb ng light, ng all kinds of radiation. Sorry. Tapos meron ding masungit na administrative officer. So this is basically like an expansion pack. Pero parang hindi siya na-satisfy after writing 75,000 words. So, nag-take a break muna siya. Tapos, tinuloy niya yung Artemis, yung second novel niya. Pero yun, hindi nag-pan out yung Artemis. So, yung next book na lang daw i-adapt. People Tas didn't yan. like Artemis pala. Hindi ko alam. Siguro, I guess. Nabili ko na yung copy na yun. So, I guess pwede ko rin basahin at some point sa future. Yeah. Ano yung heist book yun, diba? Something Yeah. heist Sa book. moon, right? Sa moon. Parang moon. Artemis, moon. Goddess of the moon. Yeah, Oo nga na. Artemis. Ito ba? Yun ba yun? Greek mythology, Sino yung ulit. hunter? Sino yung hunter? Siya rin naman. Okay. Goddess of the moon and the hunt. Percy Artemis Jackson or reference. Oh my Diana. God. Your sister. Huh? Percy Jackson reference. Percy Jackson reference. Greek mythology reference. Oh my God. Ano pa ba? Ano pa gusto mo? Or Ano ba yung nabanggit sa... May naalala lang ako nabanggit sa dulo. Wait lang, nalimutan ko right now. Vamp. wait, I wanna ask you, do you think babalik siya sa Earth? Ayun, yun yung naalala ko. Yan. Wow, Bluetooth! Yan o. Kasi parang feeling ko oo. At some point Talaga? babalik siya. Feeling But ko. he's like old now. Ay, Sa mumamatay bagay na rin parang na siya. 4 years naman lang yung for him, no? Yung kasi yung Relativity. yung very dulo ng libro. So somehow nag-survive siya. Pero nasa ibang planeta siya. Oh, Tapos paano na-discover niya na we're okay. like spoiling everything. It's Sige, okay, it's sige. okay. Basta ang point is may choice siyang bumalik sa dulo. Pero open-ended for now kung babalik ba siya. When he succeeded pala, he saved Earth. Yeah, He saved the sun. Ano to? Happy ending story. Yeah. In a way. Kaya Nalala siya, ko noon ako nabasa to parang sobrang nalungkot ako kasi parang hindi siya nakabalik sa Earth. Ako rin, nasad ako. Medyo parang, nasad ako. Pero parang enjoy naman siya. At least nag-bond sila ni Rocky and he got to teach again. Tama naman siya. Baka wala, hindi lang baka. Sure na wala na siyang friends. Baka kahit si Strat patay na. Kasi sabi niya 71 Earth years na yung nakalipas, di ba? Since ang birth niya, so 30 years na yung nakalipas. Yeah. Since umalis siya. Puro kasi time dilation. Ay, isa pala, gusto ko pala yung concept na yun. Na walang alam sa relativity yung mga alien kasi wala silang eyesight. So hindi sila interesado masyado sa light effects. Kasi yung relativity sa Earth kaya siya na-discover kasi sa weird properties ng light na constant lagi yung speed. So yung mga Iridians, dahil sound-based creature sila, hindi sila masyadong nag-research about light. No? So shocked sila na, bakit para mas mabilis kami nakarating sa planeta, akala ko ba 13 years kami aabutin or something. Kaya lang pa-explain ni Ryland Grace yung concept ng relativity. So somehow parang ultra-advanced sila kasi may xenonite sila, may advanced material, pero scientifically, parang hindi sila ganun ka-advanced. Naalala ko dito yung isang random, may sikat na author na, si MJ Akyat. May author na parang Yun naman siya. Sorry. yung author na yun, ang pangalan niya ay Harry Turtledove. Tapos ang topic niya lagi ay mga alternative history. Meron siya isang alternative history book na parang ang title ata ay The Road Less Traveled. Tapos ang topic niya is, paano if may intergalactic species na nakadiscover na anti-gravity, ano yung mangyari pag ganun? So yung sinulat niya doon, yes, meron silang anti-gravity, pero dahil meron silang anti-gravity, hindi nag-develop further science nila. So for example, Sorry guys, we had to deal with MJ, one of our cats. But anyway, for example, kasi ang tinutukoy ko pala is ibang short story, no? Medyo tangentially related lang. Parang may alien na nakadiscover na anti-gravity, tapos hindi nag-advance si science nila kasi very reliant sila dun sa technology na yun. So for example, yun nga, hindi sila magaling sa mga eroplano kasi may anti-gravity sila. So kaya naman nilang palutangan yung kahit hindi sila nag-develop ng aerodynamics, mga ganang teorya. So kaya nila sumakop ng mga planeta kasi kaya nila mag-travel very, very fast. Pero pangat yung mga weapons technology nila. So natalo pa rin sila ng humans. No? Ang point ko lang is interesting yung ganong concept sa sci-fi na may wonder technology yung mga alien. So hindi nila kailangan mag-try hard basically. Kasi tayong humans, limited tayo sa diba? Technology na alam natin. So kaya nag-i-innovate tayo. Paano kapag may magic material tayo na
Yun, nag-stop na. Like the Wakandans. Parang, talaga yan. Parang ganun. But then they use that to their advantage. Diba? Naisip ko dito, I wonder kung magkakaroon na sequel to or parallel story. Kasi for me, interesting yung point of view ng mga natira sa Earth. Parang isipin mo kung ano yung storya ng someone na naiwan sa Earth na hindi mo sure kung may salvation na darating after 27 years. Maybe a short story though. Short story? I don't know. I don't think there's enough. Pero kasi isipin mo, ang daming political na mangyayari doon, di ba? Doon nabanggit nila sa dulo. Siyempre, magkakagera kasi mag-aagawan sa pagkain yung mga Earthlings. Feeling ko hindi ganun na kind of authors. Yun nga Andy Weir. hindi para kay Andy Weir's story na yun. Pero for me, interesting yung concept na ano yung buhay sa Earth na dying yung Earth. Tapos hindi ka sure kung parating yung salvation nyo o hindi. Diba? Parang for me, interesting na concept yun. Ano kaya ang nangyari sa Earth? Baka, yan, may short story siguro tungkol doon. Or novela. Pero I don't think Maybe si we can Andy look Weir. for fakes in the youth. Kasi ang dami mangyayari sa Earth eh. Sobra. Diba? Iiwan nila for, more than 2 decades. Anyway, food for thought lang na mangyayari. Yeah. So, general impression sa libro. Gusto mo naman? Yeah, like I said earlier, it's a solid 3 out of 5. Yeah. I liked it. Yeah, ako syempre, obviously gusto ko naman siya. Although, gusto ko lang siya in the sense na madali siyang basahin tapos entertaining siya. Entertaining, yeah. Hindi naman kailangan na parang sobrang lalim ng ideas, no? Pero masaya lang siyang basahin. I wonder kung excited ako doon sa movie, syempre. Kung paano siya i-adapt. Ayan. I am. Like I said, parang feeling ko mas magsha-shine siya as a film. Dahil it's a very visual story, I think. Medyo debate pa dati kung dapat panoorin yung trailer. Kasi medyo ayun nga, paano nila... Spoilery. Kasi paano matitimplahin hindi mo ba ipapakita si Rocky? Hindi mo ba ipapakita yung ayaw niyang pumunta? Talaga? Kasi pwede rin... I can see it being a plot point na alam niya kaagad na ayaw niya na pumunta. Isipin mo paano yung dilemma na, oh my God, papatayin ka ba tong mission na to dahil to spite or something like that. I don't know, feeling ko may story somewhere there. Pero anyway, interesting yung dati kung paano nila titimplahin yung trailers or yung movie itself, kung paano nila-reveal yung plot twist. Pero ngayon, pwede na naman panoorin yung trailer, no? Kung ayaw yung, kung nakikinig kayo sa podcast na to, medyo spoiled na kayo, Sama. Pero medyo, rin. Ang judgment ko doon sa trailer ng movie, medyo hindi naman siya spoiler. Kasi si Rocky, hindi mo naman may iwasan na hindi siya i-reveal kasi aga niya lumabas. Mahirap siya itago. Nangyari siya agad. So, anyway, I think yun lang naman muna for now. Marami tayong nasabi. Kinakabahan siya kanina, guys, kasi sabi niya, what if wala raw siya masabi? It's been 40 minutes. Marami naman tayong nasabi. Right? Matagal ko na kasing nabasa, tapos medyo busy rin kasi this month. Isa to sa mga unang, nabili kong libro sa resurgence ng pagbabasa ko. Wow. Kasi medyo matagal nga na hindi ako nagbasa. Tapos pandemic, walang magawa. Tapos may extra pera. Wow. So parang naisipan ko bumili sa Fully Book, sa Shopee nila, sa Lazada nila. Lazada pa yung ginamit ko na. Tapos isa to sa mga unang batch na binili kong libro. Yan. Nauna ko pang basahin kaya sa Stormlight Archive. Mas yun, gusto ko yan. Anyway, so yun na lang ba? That's all. That's Thank all. you. Salamat sa pakikinig. See you next month. Next month naman, for Wuthering Heights. Oh my God, I'm so excited. Feeling ko pa naman pwede pa rin nilang basahin yung libro kahit nakinig sila dito. Yeah. Parang hindi naman, mga lang to, 60% spoiler. Parang gano'n. Marami pa rin mangyayari. Tsaka iba pa rin yung experience na, yung magbasa. mababasa mo yung twist and then ganyan. Yung mga... Yan, sige. Anyway, salamat guys sa pakikinig. Okay, thank you. Bye. Bye.